Umalma ang mga labor group sa pagpataw ng temporary restraining order ng Pasig Court. Sa sana ay 85 pesos na dagdag sahod para sa minimum wage earners sa National Capital Region. Anila, insulto ito sa mga manggagawang Pilipino. Lalo't hirap na ang buhay ng marami dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Patsi-patsi, inunti-unti at two gives na nga, hinarang pa ang implementasyon. Yan ang hinaing ng maraming mga manggagawa ngayon na umaaray sa bagong inilabas na tugon. Hindi na muna kasi tuloy ang sanay historic na 85 pesos wage increase para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Yan ay matapos magbaba ng temporary restraining order ang Pasig Regional Trial Court Branch 152 nitong Huwebes, kaugnay ng pagpapatupad ng NCR Wage Order No. 27. Ibig sabihin, kailangang itigil ng Regional Wage Board, National Wages and Productivity Commission at Department of Labor and Employment ang implementasyon ng dagdag sahod. Nalungkot din tayo dahil para sa kapakanan niya ng manggagawang Pilipino, sabalit tatalima po tayo sa desisyon ng husgado. Kami ay dumaan sa proseso. It was a discussion among the members of the board, and all were given the opportunity. Dahil dito, nasa mahigit 1 milyong minimum wage earners sa Metro Manila ang mauudlot ang sanay kahit papaanong dagdag budget. Kaya ang mga labor group, hindi maitago ang pagkadismaya at galit sa pagpapahinto ng dagdag sahod. Anila, ang mamahal na nga ng mga gastusin, hindi pa maibigay sa kanila ang kaunting pampaluwag sana ng sinturon. Hindi ito tama, hindi ito makatwiran, isa itong napakalaking insulto sa mga manggagawang Pilipino na lumilikha ng tubo para sa mga kumpanya. Aniya, ito ang unang pagkakataon na naranasan niyang makialam at suspindihin ng lokal na korte ang sanay taas sahod sa kabila ng kaliwat ka ng taas presyo sa mga produkto at serbisyo sa bansa. Mga kumpanyang R2 Builders at Redicon Trading and Construction Corporation ang naghain ng petisyon sa kadahilan ng hindi na isaalang-alang umano ang kapasidad ng mga employer sa wage increase. Kung may discontent yung mga kumpanya, edi sana naghabol sila doon mismo sa Regional Wage Board ng NCR. Hindi rin nagustuhan ng labor groups ang naging tugon ni Labor Secretary Francis Tolentino sa pagbaba ng TRO. Anila, walang ngipin at paninindigan para sa mga manggagawang Pinoy. Ang isa pa pong pinasasama ng loob namin, itong inutil na Dole Secretary, si Tolentino, nakakahiya yung kanyang statement. Ang sabi niya, nalulungkot, nagkukunwari pang nalulungkot, pero susundin daw yung desisyon ng korte. Ayon kay Adonis, pag-aaralan nila ang legal remedies ng TRO at magsasagawa ng mga kilos protesta para kalampagin ng Marcos Jr. Administration na nangako aniya ng pagpapaginhawa sa buhay ng mga manggagawa sa kanyang State of the Nation address nitong Lunes. Kinonde na rin ang grupong makabayan ng TRO at sinabing mas lalong pahirap sa mga manggagawa ang ginawang ito sa inaasahang wage increase. Barya-barya na nga yung binigay kumpara doon sa panawagan nila ay ia-atras pa. Lalong nadidiin yung paghihirap ng mga manggagawa at yung pangangailangan na magkaroon talaga ng legislated wage hike. Samantala, nilinaw ni Tolentino na hindi naman maaaring bawiin pa ng mga employer ang naunang tranche kung saan 60 pesos ang dagdag dito. Meron ng vested right yung manggagawa nun eh. So hindi na dapat isauli yun. Lalo na ngayon, payday ngayon eh. Hanggang August 30 ang suspensyon ng 85 pesos na wage increase sa bisaya ng TRO. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.